Lord, sa umagang kay ganda. Thank you Lord, sa mga pagpapala. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sapat. Thank you Lord, sa kalakasang taglay. Thank you Lord, sa bagong umaga. Hindi ka nagbabago, pag-ibig mo'y sapat. Ito ang laging aawitin ko, para sa'yo, para sa'yo. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Thank you Lord, sa umagang kay ganda. Thank you Lord, sa mga pagpapala. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sapat. Thank you Lord, sa kalakasang taglay. Thank you Lord, sa bagong umaga. Hindi ka nagbabago, pag-ibig mo'y tapat. Ito ang laging aawitin ko, para sa'yo, para sa'yo. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Hello, good morning. Good morning everyone. Ayun ako, taklas pa po ko. Kaya na ako pagupit. Sasya na po. Ayan, wala akong cup dito. Anyway, good morning. Today is Friday. At yan, dahil po special feature, God's Word for You. At kahapon nga po, in the light of that, kahapon nga po ay si Pastor Maricel ay yung kanyang remains ay finally nailagay na sa sa kanyang pamanghantungan talaga. Kasi nga po ay nung past 7 months ay dahil nga po nagbabaha, tag-uulan sa Kalumpit ng last year, di ba po? Talagang maraming tubig yung paglalagyan niya, so kailangan mo nang patuyuin para bago siya ilubog. At ngayon, at kahapon we found it na best time to do that. Sa months din niya, 7 months niya sa langit. Kaya yun, salamat sa mga pumunta, mga ilang pumunta, at siyempre sa buong pamilya na nandoon ng mga Lindan family. Yan, thank you. Yan, we really felt the unity and the love.
Ayan, so siyempre medyo emotional. Salamat kay Pastor Jun, ang pastor na nandoon na siya talaga parang siya ang naglagak somehow dun sa pinihin si Pastora. Yeah, thank you for also sa mga nagpadala ng love and expression of care and support to us, especially sa inyong lingkod. So ngayon po ay tayo po ay nagsisimula na sa ating dahil nga nagmansa ni Pastora ay yan, we would like to preserve her legacy. So we'll be inspired once again ng isang mensahe na binigay niya na tamang-tama po sa ating tema this year na Up for His Coming, na talagang enduring faith sa panahon ito na talagang kailangan natin matag. So let's pray muna po. Father God, salamat po sa umagang ito. I pray that you will speak to us and have this encouragement na matatanggap namin, especially from the late Pastor Maricel. I pray na ikaw nga po ang tunay na kahit na siya wala na po, ay pero ang pangungusap niya, kanyang mga salita ay tunay na ay magiging inspiration pa rin sa amin, Panginoon. Kaya salamat sa iyo, Lord. May be glorified in the name of Jesus. Amen and amen. Praise God. Meanwhile, happy birthday po sa mga nag-birthday ngayon, February 27. Patingin muna po natin bago natin mapakinggan si Pastora. Ayan, wala na naman tayo internet. Hopefully this will stay stable. Nakiki-connect lang tayo sa kapitbahay. Salamat po sa kapitbahay. Ma-report ko na ito talaga ito, mami. Pa-report na natin. Sorry. Ay, si Teres, si Tita Lacson, yan, natin ng dati nating kaibigan, ay, kasama sa palit pa rin siya, siyempre. Ayan, so, wala po masyadong kakilala, yun lang po, kakilala natin, si Tita Lacson, happy birthday. Kasi mga nag-birthday, nag-anniversary ng kasal nila, this February 27, happy birthday and happy anniversary. So without further ado, let's welcome back to our every gising. Ayan, ang ating minamahal na pastora na alam natin na she'll always be an inspiration to us, to me. Ayan, talagang let's welcome her. Ayan, tapusin natin music. Ayan, at kahapon nga po, yan. Kaya sa gusto dumalo kay Pastor Maricel, yun, na-share niya sa ibang spot na po. Nilipat na po siya sa permanent place niya. Dun sa L0008, letter M-M. Yun po yung malapit sa daan, mas malapit, tsaka mas madaling mapuntahan kaysa dun sa dati niyang pinilagyan ng temporary. Yan, salamat din po sa mga talagang sumuporta at nga nagbigay at talagang naging bahagi upang talagang mangyari ang lahat magmula nung simula ng kanyang binadaanan hanggang sa siya ay nasa langit at ngayon po sa up to 7 months ay mas maganda na po ang kanyang sitwasyon na rin. Yan, so you can pay your respect or visit her at her place at Mount Zion. Yan, okay. So without further ado, let's welcome back Pastor Maricel Sanoy para sa salita ng Diyos. Pumalakpak muna nga po tayo sa Panginoon. Ang sarap po nating tingnan. Ang sarap po nating tingnan dito sa harap dahil ang dami po natin ngayon. And yan po ay napakagandang ehemplo na sa kabila ng init ng panahon, tayo pong lahat ay narito pa rin at willing na sumamba sa ating Panginoon. So, congratulate nyo muna po yung inyong katabi. Sabihin mo, congratulations! Pumasa ka sa pagsubok. Dahil nga po na itong buwan na ito halos ang ating pong pinag-uusapan at maging yung ating pag-uusapan ngayong umaga is about testing, no? Puro po testing. Kaya pag di pa naman tayo pumasa niyan, di ba? Kaya thank you Lord. Dahil unang-una ang inyong lingkod ay pumasa sa testing. Kaya nandito ako ngayon sa inyong harapan. Kasi po ay sa sobrang init, kanina pong umaga parang nilalagnat ako, tapos parang yung pagising ko, yung boses ko parang may buhangin sa lalamunan. Sabi ko, Lord, di pwede, mag-speak pa naman ako
So, God is good dahil siya po ang patuloy na nagpapalakas sa atin. Sino po sa umagang ito ang naniniwala na kayo ay pinagaling ng Panginoon? Ano man ang inyong nararamdaman? Amen? Healing is available for all of us. Sabi nga ng Bible, by His stripes we were healed. Past tense. Sa mga latay ng Panginoon, wait lang po, tayo pong lahat ay nagsigaling na. Sabihin mo sa katabi mo, magaling ka na! In Jesus' name! Amen! So ano man yung ating dinaramdam ngayon, tayo po ay pinagalingan ng Panginoon. Amen? Kaya patuloy nyo rin po akong ipag-pray sa aking pagsasalita this morning. Dahil kanina nga ay yung parang lagnat sa loob, pero I believe I'm healed. Kasi malamig yung kamay at paa ko, pero mainit yung aking mata. Pero mas mainit ang aking espiritu. Amen? At ako'y naniniwala na ang Panginoon ay laging nandyan sa atin. Hindi tayo pababayaan. Amen? So this morning, ako po ay tunay na nagagalak at muli ay nakita ang double service. Pero alam ko po na marami din ang wala dahil nga yung iba ay siguro naiinitan pa rin. Pero isang suggestion po sa akin kanina, may nagsuggest na sana daw itong buwan ng April, ganito muna. Okay po ba sa inyo yun? Sabi na, Pastora, sana buong buwan ng April, muna, ganito, one service. Kasi nga, yung second service, nako, talagang parang yung finish ko nakaraan, si Shadrach, Meshach, Abednego. Di ba? Para tayong sinusubukan tayong lahat sa apoy pagka second service. So, i-ano po natin yun, i-consider natin na at least itong buwan ng April, kasi po alam naman natin ang April mas mainit kaysa March. Pero mas mainit din ang presensya ng Panginoon. Amen po ba? Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah! Hindi tayo kayang patigilin ng init. Kasi yung init po ay lalong nagcha-challenge sa atin na tumalon at pumalakpak, sumayaw, sumamba sa Panginoon. Amen? Ano ba yung init? Di ba sabi nga sa Bible, sino makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Karamdaman ba? Kahirapan ba? Dagdagan natin, init ba? Okay, init ba magpapahiwalay sa atin sa Panginoon? Hindi po. Sabi ni Paul, hindi. Sa lahat ng ito tayo ay mananagumpay dahil sa ating Panginoon. Amen. So this morning, ang ating po pag-uusapan ay, ba't wala akong Ayun. Okay. Pag-uusapan po natin this morning ay about, again, ating pong theme for the month is Refiner's Fire. Ayan, okay na. Bagay na bagay sa ating nararamdamang panahon, napakainit. Ang ating pinag-uusapan for this whole month ay paghuhubog ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ng apoy. Sino po sa inyo ang meron dinadaanan o nasa paghubog ng Panginoon? Taas po ang kamay. Sino ang kagaya ko? Ako po, ang inyong lingkod ay marami din dinadaanan. Taas po ang kamay kasi po lahat tayo ay nakikita ng Panginoon. And I believe, ano man yung dinadaanan natin, kaya natin yan. Kasi kasama natin ang Diyos. Amen? Amen. Sabi mo sa katabi mo, kayang-kaya mo yan. Kasama mo ang Diyos. Sige nga po, tapikin nyo yung inyong katabi. Kasi minsan po, yung pagtapik natin sa ating katabi, kailangan po nila yan. Kasi may mga tao po, lalo ngayon marami pong survey, na ang depression ay ang laki po sa ating, hindi lang sa ating bansa, kundi sa buong mundo. Tumataas talaga ang ratings ng depression. Okay, so yung iba daw kaya nadidepress, kulang sa haplos. Hindi, totoo po yun. Pag kulang sa haplos, yung mga hindi man lang napapansin, wala man lang umahaplos sa kanila, walang nagpapadama ng pag-ibig, yun po yung mga nauunang nadidepress. Kaya pwede ba kahit babae o lalaki katabi mo, haplusin mo sa likod lang naman, sabihin mo, kapatid, nasa iyo ang Panginoon. Amen! Kayang-kaya. Amen. Sige po, yung haplos ng pagmamahal.
Baka kailangan ng katabi natin yan. Amen. So we are so blessed dahil tayo po ay nasa tahanan ng Diyos. Sapagkat alam ko na pag tayo nasa tahanan ng Panginoon, we are safe. Dahil yung mga kasama natin, we are safe sa ating mga kasama. Amen po ba? Dahil ang bawat isa ay nagmamahalan. Ang bawat isa ay nagtitinginan ng maayos. So, at least we can be safe here na wala ditong magbabash sa atin. Amen? Dahil tayo po ay magkakapatid sa Panginoon. Kaya pinakamasarap pong puntahan ay ang tahanan ng Diyos. Tama po ba? Kaya sabi ni David I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Pag umaga ng Sunday, di ba? Sabihin ng nanay nyo, anak, mag-church tayo. Dapat yun ang pinakamasarap na pakiramdam. Yes! Church uli! Hindi yung, church na naman. Sunday ba ngayon? Church na naman. Dapat po pinakamasaya sa ating panahon ay Sunday. Dahil tayo po ay magsasamba sa ating Panginoon. Excuse me po, naglagay kasi akong candy. Nakita ko si Ate Hasmin. Hello. Si ano ba to? JV? Kala ko sino kaya akong pogi yung nakitang-kita kasi malaki. Ayun, si JV pala yun. Ang laki ng pinogi. Ayan. Anak ko po dati yan sa youth. Mamang-mama na. Amen. So, let us open our Bibles. Ating pong text for this morning ay matatagpuan sa James. Asan si James? James 1, 2-4. Pakibasa mo na po before we pray. James sa Tagalog po ay hindi Jaime. Santiago. Mga kapatid, magala kayo pag kayo dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Amen. Sige po tayo manalangin. Amang Banal, maraming salamat po sa iyong salita ngayong umagang ito. Kanina pa lang ay naniniwala kami na narito na ang iyong presensya, Panginoon. And we are so excited to encounter you, to encounter your presence, O God. Sapagkat ito ang tunay na magbabago ng aming sitwasyon. Ano man pong sitwasyon meron kami ngayon, ano man po ang aming dinadaanan, we just declare your presence to always be upon us, Lord. Sapagkat iyan pong aming kailangan, ang presensya mo, Panginoon, na siyang magbabago ng aming buhay, magbabago ng aming sitwasyon. Kaya Lord, sa umagang ito, ngayon pa lang, ay dinideklara ko na, Panginoon, na ang bawat isa ay pinagpala mo, Panginoon. At anuman ang aming sitwasyon sa umagang ito, ay kayang-kaya mo kami, Panginoon, na dalhin sa magandang lugar, Panginoon, sa magandang sitwasyon, sa magandang kalalagyan, Panginoon, sapagkat kasama ka namin, hindi po kami matatakot, Lord. In the name of Jesus, I pray right now na ang iyong banal na Espiritu ang kumilo sa amin. Ikaw po magbigay ng karunungan, maging sa iyong lingkod, kalakasan, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. At ikaw ang hihipo sa puso ng bawat isa. Pagpapalain mo ang iyong salita ngayong umaga sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. So ating pag-uusapan ngayong umaga ay pinamagatan ko pong tested faith, enduring faith. Wow. Tested faith, enduring faith. So, subok na pananampalataya. Yan po ang pananampalatayang magtatagal. Wow. Di ba merong bateryang, anong baterya yun? Bateryang nagtatagal? Motolite. Motolite, bateryang tumatagal. So I pray right now, this morning, na ang bawat isa ay magkaroon po tayo ng pananampalataya na tumatagal. Pananampalatayang tumatagal. Hindi lang po papugak-pugak. Di ba yung may bateryang papugak-pugak, yung parang, kahit nga minsan sa mic, pag yung battery ng mic ay hindi sigurado, papugak-pugak yung kaya lumalabas sa mic parang nabubulol kasi pawala-wala.
So I pray na ngayong umaga, yung pananampalataya nating lahat ay matagpuan ng Panginoon na enduring. Tumatagal. Sabi mo sa katabi mo, tumatagal. Kahit na matagal ka na dito sa church, pero sana makita ng Panginoon na yung faith na meron ka, maaasahan, tumatagal, matibay. Kasi ang sabi sa Bible, sino po ang dadatnan ng Panginoon, babalikan ng Panginoon? Yung tiis hanggang wakas ang siyang maliligtas. So kapag kailangan kung magtitiis na rin lang tayo, make sure na hanggang wakas. No, hindi po tayo hihinto. Hindi tayo papadala sa anumang ginagawa ng kaaway. Hindi tayo papadala sa anumang pagsubok. Amen? At tingnan po natin yung sinabi dito sa James, gaya na ating binasa. Napakaganda po. Ito nung binigay sa akin to ng Panginoon last week, talagang pinagbubulay-bulayan ko. And I was so blessed. Parang naisip ko nga, parang ito talaga yung nagiging problema naming mga Kristiyano, kung bakit hindi kami tumatagal sa mga pagsubok or madali kaming bumitaw, madali kaming madala ng anumang pagsubok. It's because we are not looking at trials or persecutions or testings the same way na gusto ni God na makita natin yon. Akala natin lagi, pag may pagsubok, pahirap. Tama po ba? Parang iisip natin lagi, pag may pagsubok, wawa naman ako. Ba't ako pa? Di ba ganun lagi? Lord, bakit ako? Sabi nga ni Ed Lapis, bakit naman hindi ikaw? Di ba parang ang dating hindi ka pwedeng masubok. Di ba? Pagka anumang pong dumarating sa ating pagsubok, sabi nga ng binasa natin, count it all joy. Tayo ay magalak, sabi po ni Santiago, sabi ni Pablo, magalak tayo sa mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Pero isipin mo, bakit ka magagalak? Sinusubok ka na nga. Ang dami mo nang nararanasang hindi maganda. Pagka halimbawa, sinubok ka sa karamdaman, nakakagalak po ba yun? Halimbawa, pag hindi maganda pakiramdam mo, magtatatalong ka pa ba sa galak? Di ba parang hirap isipin, no? Na meron kang negatibong sitwasyon, pero ang utos ng Bible, ang utos ng salita ng Diyos, magalak ka pa rin. Hindi ka po nagagalak doon sa sitwasyon mong present, sa nangyayari sa'yo at present. Kundi, nagagalak ka dahil alam mo, sa kabila ng nangyayari sa ngayon, sa iyong buhay, may gagawin ang Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos. Yun po ang nakakagalak na ang Diyos ay buhay. Amen? Meron siyang kayang gawin. Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, may kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Amen? Ano man yan? Ano may nangyayari sa iyo ngayon? Kaya ka magagalak kasi kaya yang baguhin ng Diyos. Hallelujah! Kung may sakit ka, may karamdaman, kaya kang pagalingin ng Panginoon. Kung meron ka ngayong problema sa bulsa, kaya kang pagpalain ng Panginoon. Amen! Hallelujah! Sa totoo lang po, God can move. Sabi nga sa kanta, God moves in mysterious ways. Kaya pong gumawa ng Panginoon sa mga mahimalang kaparaanan. Sino po naniniwala lahat kayang gawin ng Diyos? Kahit nga kung gugustuhin ng Panginoon, kahit ngayong oras na to, kaya niya magpaulan ng pera sa atin. Amen? Kaya niya magpaulan ng dollars. Kung talagang walang-wala tayo, kaya tayo magpalain ng Panginoon. Kaya pong gumawa ng Panginoon sa lahat ng kaparaanan na gusto niya. Kasi Diyos siya Siya ang may-ari ng langit at lupa. Siya po ang gumawa ng lahat. Kaya lahat ay kayang gawin ng Panginoon. Kaya po, kailangan lang natin maniwala, manampalataya sa Panginoon na may kakayahan siya. Amen. Sino po dito ang naniniwala na ang Diyos natin, na ang Diyos mo na piling paglingkuran ay may kakayahan? Kaya po ba ng Diyos? Kaya po ba ng Diyos baguhin ang buhay natin? Amen. Lahat kaya po ng Panginoon. Everything. Thank you. Hindi, meron naman ako. Thank you. Yan, lumalabas kasi yung init. Ganun yun, di ba? Pag may sa loob, lumalabas. Pero, I'm healed. Amen. Lahat po
ay kayang gawin ng ating Panginoon. Amen. At depende po sa ating faith. Kung tayo po ay naniniwala na may kakayahan ng Panginoon, then papatunayan sa atin ng Panginoon. I really like that verse sa Jeremiah. Pinamimigay ko yung pag mayroong mga birthday. Jeremiah 17:7-8. Sabi doon, "Blessed are those who trust in the Lord, for the Lord will prove to them that He is worthy to be trusted." Wow! Mapalad ang mga naniniwala, mapalad ang mga nagtitiwala sa Panginoon, sapagkat papatunayan sa kanila ng Diyos na siya ay karapat-dapat pagtiwalaan. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon! Hallelujah! Paano papatunayan ni Lord ang sarili niya sa'yo? Puro ka duda. Kaya ba yan ni Lord? Parang sinabi mo na pipitsugin lang ang Diyos. Di ba? Minsan ganun tayo, kaya ni Lord, kaya ni Lord. Para bang ang tingin natin sa Panginoon ay walang kakayahan. Pero po pagka yung faith natin, kaya ni Lord yan. Kaya ng Diyos ko yan, magaling ang Diyos ko, kaya niya yan. Kapag ka po yung faith natin nakikita ni Lord na talagang buong-buo sa Kanya, then that faith will move the hand of God. Hindi po yung, tandaan niyo po ito hindi po yung pag-iyak natin, hindi po yung pagkalungkot natin ang magpapakilos sa kamay ng Diyos. Kahit pa magluluha ka dito, lumuha ka na ng bato, no? Kaiyak mo, gugulong ka dyan, pero wala kang faith. Ang liit ng pananaw mo sa Diyos, hindi po matatouch ang hand ni God. Ang makakatouch po sa hand ni Lord ay ang ating pananampalataya. That's why we are called believers. Kaya ang tawag sa atin, mananampalataya. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka mandududa. Ikaw ay mananampalataya. Ang sagwa, ano? Hello po, mga kapatid na mga mandududa sa Panginoon. Di ba tawag sa atin, mga mananampalataya ng Diyos. Amen. I-declare mo ka sa katabi mo, ikaw ay mananampalataya ng Diyos. Amen. Kaya ipamuhay natin. Aba, tinatawag pa naman tayong believer. Ang lakas ng loob natin pag sinasabi, unbeliever yan. Share mo, unbeliever yan. Pero madalas, tayong nagsasabi na believer tayo ang madalas na nagdududa sa Panginoon. Tama po ba? Ang sakit, di ba? Pero sana po this morning, makita ng Diyos na talagang ikaw ay mananampalataya. Paano po ba mapapatunayan na mananampalataya tayo? Kapag tayo ay nasa gitna ng pagsubok. Tama po ba? Kasi kapag masarap ang buhay mo, kaya nga di ba, halimbawa marami kang pera, parang hindi mo gano'ng makita yung testing ng faith. Gaya nga ng isang kwento ng anak ng pastor. Sabi niya, Daddy, gusto ko na bagong TV gaya na sa kapitbahay natin, na laki. Sabi naman ng daddy niya, Pastor, syempre, anak, sige, pag-pray natin kay Lord. Hingin mo ka, Jesus, pray ka. Tapos nagalit yung anak. Sabi niya, bakit pag-pray pa? Bakit hingin pa ka, Jesus? Bakit yung kapitbahay natin? Bumili lang, di naman nag-pray. Di ba? Sabi ng bata, bakit tayo mag-pray pa? Bakit sila bumibili na lang? Di ba, minsan ganun tayo, parang may kaisipan tayong ganun na, Lord, bakit yung iba, ganito, pero ako, kailangan ko pa talagang manalangin ng gusto, mag-fasting, para ibigay mo yung mga bagay na to. Pero po, yung mga ganun pong pagsubok sa atin, doon susubukan yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. Gaano ka nagtitiwala na kaya ni Lord bigay yung iyong dinadalangin. Amen? Kayo po ba ay may hinihiling sa Panginoon? Whether it be material or financial or sa pamilya, sino po may hinihiling sa Panginoon? Sino po ang naniniwala na kaya yang ibigay sa atin ng Panginoon? Sabihin mo, kaya yan. Sabihin mo, akin yun. Amen? Amen. Ano man po yan, gaano man kalaki. Good news, kaya po yan ibigay ng ating Panginoon. It depends on your faith. Napansin niyo ba ang Panginoon, kahit saan sa Bible, Panginoong Jesus, nung siya ay nasa lupa, lagi ang talagang napapansin niya sa isang tao ay ang pananampalataya sa lupa. Lagi ang talagang napapansin niya sa isang tao ay ang pananampalataya. Di ba? Yun lagi ang focus niya. Kaya mga salita ng Panginoon you of little faith, di ba? Where is your faith? Gagano ng mga tanong ng Panginoon, where is your faith? Nagugulat ang Panginoon kapag tayo ay nawawalan ng pananampalataya. Nagugulat po siya. Ano ba naman to? Niligtas ko na lahat, binigay ko na. Mananampalataya ko na, pero wala pa rin pananampalataya. Kaya kahit kay Peter, di ba? Lumubog siya. Ano sabi ng Panginoon habang inaahon si Peter? You of little faith. Or where is your faith? Bakit ka? Pero ano mo ba yung little faith pala doon? Kala natin, di ba, parang little faith ba yun? Nakalakad naman siya. Parang napaka-big faith na lumakad siya. Tinry niya lumakad sa ibabaw ng tubig. Pero yung pong little faith na sinasabi ng Panginoon doon, ayon sa pag-aaral, ay hindi maliit, kundi short of distance. Maiksi. Hindi maliit, hindi maiksi. Hindi tumagal. Yung pananampalataya ni Peter ay hindi bateriyang tumatagal. Agad na, naubos. Hindi ever ready.
Talagang nandun na nawala agad. Konti pa lang na nalalakad niya, natakot na siya. Kaya sabi ng Panginoon, you of little faith. Ang liit, ang iksi naman ng pananampalataya mo. Ilang taong ka pa lang umiyak sa akin para dyan sa bagay na yan, suko ka agad. Hello? Sino sa inyo ang taon na may hiningi kay Lord, hanggang ngayon wala pa, pero hindi kayo sumusuko, taas ang kamay. Amen! Praise God, palapakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord, for the enduring faith. No? Talagang tumatagal na pananampalataya. At sa totoo lang po, kahit nga tayo mismo, di ba napapalakas tayo kapag yung faith natin, enduring. Kahit tayo mismo nagpapasalamat sa Lord na, Lord, thank you po, na binigyan mo ako ng ganitong pananampalataya. Na kahit sa kabila ng maraming pagsubok, nandito pa rin ako, Panginoon. Kung tayo nga natutuwa, how much more ang Diyos. Amen? Siya po ay tuwan-tuwa kapag nakakakita siya ng mga anak niya na may enduring faith, tumatagal na pananampalataya. Kaya nga sabi ni Paul sa James, wag po, count it all joy. We should count it all joy when you fall into various trials. Wow! Kahit na daw dumating ka o mapunta ka sa mga iba't ibang klase ng pagsubok, ay ariin mo pa rin na ito ay kagalakan. Iba't ibang klase, hindi lang isa. Minsan nakakalungkot, isa pa lang yung pagsubok. Halimbawa nga, lagi nating ine-example, nawalan lang ng bigas, nawalan lang ng gas, ayaw nang umattend, ayaw na kay Lord, ayaw nang maglingkod. Pero ang ano nga po, sabi nga po dito kahit anong klase ng pagsubok, si Pablo po kaya niya nasabi to, grabe po yung mga pagsubok na dumaan sa kanya. Ilang beses po siya na nakagupit ng 39 lashes. Ilang beses po siyang na-shipwreck. Ilang beses po siyang binato. No? Mga kung anong ginagawa sa kanya, pagsubok sa kanya, persecution. Kaya lahat-lahat po ng yon, ng mga naranasan ni Paul, ang sabi po niya, count it all joy. Grabe, no? Ilang beses siyang nakulong. Isipin niyo nasa loob ng kulungan, sinabi niya, count it all joy. Sabi niya, rejoice in the Lord always. Isipin mo nasa loob ng kulungan, sasabihin mo, uy, magala kayo lagi sa Panginoon. Iniulit ko, magala kayo. Kaya po ba natin yun? Minsan nga tayo nga, konting pagsubok lang. Naidadagin natin sa iba. Ba't ba ganun? Ba't ba ganun ng buhay, no? Ba't tayo pa? Naglilingkod naman tayo kay Lord. Yung iba ka, di naglilingkod, pinagpapala yung buhay. Ba't tayo ganun? Pero si Paul, hindi. Hindi ganun sinabi niya sa mga kasama niya na kakakulong. Hindi niya sinabi niya, ako alam niyo ba, lingkod ako ng Diyos, pero tingnan niyo. Ba't ganyan? Ba't nandito ako sa kulungan? Ang sabi ni Paul, rejoice. Amen? Magala kayo. Inuulit ko, magala kayo. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, magala ka sa Panginoon. Amen? Inuulit ko, magala ka. Ulutin niyo po kasi parang hindi po masaya yung mukha ng bawat isa. Ulutin niyo po kasi parang hindi po masaya yung mukha ng bawat isa. Siguro sa init. Amen? Sige nga po, para ngumiti ang inyong katabi, sabihin mo, magala ka. Amen. Kaya natin ngumiti kahit mainit. Amen? Si Pablo nga nakakulong Inuutos niya, magala ka, tapos ikaw nainitan lang, nakasimangot ka. Sabihin mo sa katabi mo, inuutos ko, magala ka. Ayan. Maano po tayo, i-choose po natin, piliin natin na magala. Kasi po, pagka mainit na yung panahon, nakasimangot pa tayo, lalo pong iinit. Sino po sa inyo ang, kapag nakakita kayo nakangiti, nangingiti rin kayo, di ba? Parang sumasaya ang buhay, di ba? Parang gumagaan. Kaya pagka po sumisimangot, bumibigat. Amen? So this morning, alam ko po ang bawat isa ay nakangiti dahil tayo ay masaya sa ating Panginoon. Amen? So, sabi po dito, buti pala meron doon. Pakiano nga, malabo sa akin. My brethren, makita po natin, ang sabi ni Jaan, my brethren. Ibig sabihin, sinasabi ito ni Pablo sa mga Kristiyano. Amen po ba? Hindi sa mga unbelievers, sa mga Kristiyano. My brethren, mga kapatid. Sabi niya, count it all joy. Ibig sabihin po, kahit na Kristiyano, dumaraan sa pagsubok. Ito po yung dapat nating tandaan, na madalas ay ano po yung iba, nadadaya. Kasi akala ng iba, kapag ka naging Kristiyano ka na, wala ka nang
It's your love. How beautiful are you, Lord? It's your power. It was your cross that saved me and rescued me. Just a moment there set me free. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus. Say it to our Lord. How beautiful are you, Lord? Hallelujah. Oh, how beautiful are you, Lord? It's your words, it's your love. How glorious are you, Lord? It's your power. It was your cross that saved me and rescued me. Just a moment there set me free. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus. I give you glory, glory. Come on, give God the glory. I give you glory, glory. Jesus. Once again from your heart. How beautiful you are, Lord. How beautiful are you, Lord? It's your words, it's your love. How glorious are you, Lord? It's your power. It was your cross that saved me and rescued me. Just a moment there set me free. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, come on, give God glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus. With a crown of thorns, you became my king forever. With a crown of thorns, you became my king forever. With a crown of thorns, you became my king forever. With a crown of thorns, you became my king forever. And with a crown of thorns, you became my king forever. With a crown of thorns, you became my king forever. That
give you glory, Lord. Glory to your name, Jesus. Give you glory. We worship you, Jesus. You glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, I give you glory with all of my heart, soul, and strength. We give you glory, Lord. We give you glory, Lord. Give you glory. Give you glory. Hallelujah. Praise your holy name. Amen. Hallelujah. We give you glory, Lord. Praise your holy name, oh God. Thank you, Jesus. You turn my mourning into dancing again. You lifted my sorrows, and I can't stay silent. I must sing, for His joy has come. Please turn my mourning into dancing again. You lifted my sorrows, and I can't stay silent. I must sing, for your joy has come. Where there once was only hurt, you gave His healing hands. Where there once was only pain, you brought comfort like a friend. I feel the sweetness of His love, piercing my darkness. I see the bright and morning sun as it ushers in His joyful gladness. He'll turn my mourning into dancing again. You lifted my sorrow, I can't stay silent. I must sing, for your joy has come. Please turn my mourning into dancing again. You lifted my sorrow, and I can't stay silent. I must sing, for His joy has come. Where there once was only hurt, He gave His ating Panginoon. Gaano ka nagtitiwala na kaya ni Lord bigay yung iyong dinadalangin? Amen? Kayo po ba ay may hinihiling sa Panginoon? Whether it be material or financial or sa pamilya, sino po may hinihiling sa Panginoon? Sino po ang naniniwala na kaya yang ibigay sa atin ng Panginoon? Sabihin mo, kaya yan. Sabihin mo, akin yun! Amen? Amen? Ano man po yan, gaano man kalaki. Good news, kaya po yan ibigay ng ating Panginoon. It depends on niniwala na kaya yang ibigay sa atin ng Panginoon. Sabihin mo, kaya yan. Sabihin mo, akin yun! Amen? Amen? Ano man po yan, gaano man kalaki. Good news, kaya po yan ibigay ng ating Panginoon. It depends on your faith. Napansin niyo ba ang Panginoon, kahit saan sa Bible, Panginoon Jesus nung siya'y nasa lupa, lagi, ang talagang napapansin niya sa isang tao ay pananampalataya. Di ba? Yun lagi ang focus niya. Kaya mga salita ng Panginoon you of little faith, di ba? Where is your faith? Kagano ng mga tanong ng Panginoon, where is your faith? Nagugulat ang Panginoon kapag tayo ay nawawalan ng pananampalataya. Nagugulat po siya. Ano ba naman to? Niligtas ko na lahat, binigay ko na, mananampalataya ko na, pero wala pa rin pananampalataya. Kaya kahit kay Peter, di ba? Lumubog siya. Anong sabi ng Panginoon habang inaahon si Peter? You of little faith.
Or where is your faith? Bakit ka? Pero alam mo ba yung little faith pala doon? Kala natin, di ba, parang little faith ba yun? Nakalakad naman siya. Parang napaka-big faith nga nun, lumakad siya, tinry niya lumakad sa ibabaw ng tubig. Pero yung pong little faith na sinasabi ng Panginoon doon, ayon sa pag-aaral, ay hindi maliit, kundi short of distance, maiksi. Hindi maliit, hindi maiksi. Hindi tumagal. Yung pananampalataya ni Peter ay hindi bateriyang tumatagal. Agad na, naubos. Hindi ever ready. Talagang nandun na nawala agad. Konti, hindi tumagal. Yung pananampalataya ni Peter ay hindi bateriyang tumatagal. Agad na, naubos. Hindi ever ready. Talagang nandun na nawala agad. Konti pa lang na nalalakad niya, natakot na siya. Kaya sabi ng Panginoon, you of little faith. Ang liit, ang iksi naman ng pananampalataya mo. Ilang taon ka pa lang umiiyak sa akin para dyan sa bagay na yan, suko ka agad. Hello? Sino sa inyo ang taon na may hiningi kay Lord, hanggang ngayon wala pa, pero hindi kayo sumusuko, taas ang kamay. Amen! Praise God, palapakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord, for the enduring faith. No? Talagang tumatagal na pananampalataya. At sa totoo lang po, kahit nga tayo mismo, di ba napapalakas tayo kapag yung faith natin, enduring. Kahit tayo mismo nagpapasalamat sa Lord na, Lord, thank you po, na binigyan mo ako ng ganitong pananampalataya. Na kahit sa kabila ng maraming pagsubok, nandito pa rin ako, Panginoon. Kung tayo nga natutuwa, how much more ang Diyos. Amen? Siya po ay tuwa kapag nakakakita siya ng mga anak niya na may enduring faith, tumatagal na pananampalataya. Kaya nga sabi ni Paul sa James, count it all joy. We should count it all joy when you fall into various trials. Wow! Kahit na daw, dumating ka o mapunta ka sa mga iba't ibang klase ng pagsubok, ay ariin mo pa rin na ito ay kagalakan. Iba't ibang klase, hindi lang isa. Minsan nakakalungkot, isa pa lang yung pagsubok. Halimbawa nga, lagi nating ine-example, nawalan lang ng bigas, nawalan lang ng gas, ayaw nang umattend, ayaw na kay Lord, ayaw nang maglingkod. Pero ang ano nga po, sabi nga po dito kahit anong klase ng pagsubok, si Pablo po kaya niya nasabi to, grabe po yung mga pagsubok na dumaan sa kanya. Ilang beses po siya nakagupit ng 39 lashes. Ilang beses po siyang na-shipwreck. Ilang beses po siyang binato. No? Mga kung anong ginagawa sa kanya, pagsubok sa kanya, persecution. Kaya lahat po ng yun, ng mga naranasan ni Paul, ang sabi po niya, count it all joy. Grabe, no? Ilang beses siyang nakulong. Isipin niyo nasa loob ng kulungan, sinabi niya, count it all joy. Sabi niya, rejoice in the Lord always. Isipin mo nasa loob ka ng kulungan, sasabihin mo, magala kayo lagi sa Panginoon. Iniulit ko, magala kayo. Kaya po ba natin yun? Minsan nga tayo nga, konting pagsubok lang. Naiyad din natin sa iba. Ba't ba ganun? Ba't ba ganun ang buhay, no? Ba't tayo pa? Naglilingkod naman tayo kay Lord. Iba nga di naglilingkod, pinagpapala yung buhay. Ba't tayo ganun? Pero si Paul, hindi. Hindi ganun sinabi niya sa mga kasama niya na kakakulong. Hindi niya sinabi niya, ako alam niyo ba, lingkod ako ng Diyos, pero tingnan niyo. Ba't ganyan? Ba't nandito ako sa kulungan? Ang sabi ni Paul, rejoice. Amen? Magala kayo. Inuulit ko, magala kayo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, magala ka sa Panginoon. Amen? Inuulit ko, magala ka. Ulutin niyo po kasi parang hindi po masaya yung mukha ng bawat isa. Siguro sa init. Amen? Sige nga po, para ngumiti ang inyong katabi, sabi mo, magala ka! Amen. Kaya natin ngumiti kahit mainit. Amen? Si Pablo nga nakakulong Inuutos niya, magala ka, tapos ikaw nainitan lang, nakasimangot ka. Sabi mo sa katabi mo, inuutos ko, magala ka! Ayan. Maano po tayo, i-choose po natin, piliin natin na magala. Kasi po, pagka mainit na yung panahon, nakasimangot pa tayo, lalo pong iinit. Sino po sa inyo ang, kapag nakakita kayo nakangiti, nangingiti rin kayo, di ba? Parang sumasaya ang buhay, di ba? Parang gumagaan. Kaya pagka po sumisimangot, bumibigat. Amen? So this morning, alam ko po ang bawat isa ay nakangiti. Dahil tayo ay masaya sa ating Panginoon. Amen. So, sabi po dito, buti pala meron doon. Pakiano nga, malabo sa akin. My brethren, makita po natin, ang sabi ni Jaan, my brethren. Ibig sabihin, sinasabi ito ni Pablo sa mga Kristiyano. Amen po ba? Hindi sa mga unbelievers. Sa mga Kristiyano, my brethren, mga kapatid. Sabi niya, count it all joy. Ibig sabihin po, kahit na Kristiyano, dumaraan sa pagsubok. Ito po yung dapat nating tandaan, na madalas ay
na ano po yung iba, nadadaya. Kasi akala ng iba, kapag ka naging Kristiyano ka na, wala ka nang po may problema ka, naku, tanggapin mo, Panginoon, mawawala lahat ng problema mo. Tapos nung tinanggap ang Panginoon, inusig, nadagdagan pa yung problema niya. Lagot ka ngayon, babalikan ka. Panahon na ito, hindi lang init, kundi yung patience. Natapansin ko po nung ngayon generation, grabe po, napaka-impatient ng mga tao. Kasi siguro, dahil ito po yung panahon na nauso na lahat ng instant, di po ba? Instant noodles, instant coffee, lahat ng instant. Instant asawa. Si Pastor Jun, sana makakuha ng instant asawa. Di ba? Lahat instant. Gano'n agad dyan. Humingi ka kay Lord. So, yun po ang binubunga ng ating mga pagsubok sa ating buhay. Ito po ay nagpo-produce sa atin ng patience. Hindi po pa magandang bagay na matuto ka magpasensya. Kasi maraming tao walang pasensya. Naku, alam niyo po, mainit. Sino unang-unang nakukulangan ng pasensya? Driver. Talaga naman, minsan nasakay ako sa jeep. Talagang gusto ko din sabihan Parang nakikipag-away siya dahil naanoan siya, kaya lang di niya alam, marami siyang sakay, binibilisan niya, tapos talagang gumaganon. Di ba, hindi iniisip yung kapakanan na nakasakay, kasi mainit ang ulo. Isipin niyo po, pagkaala tayong pasensya, saan tayo pwedeng dalhin yan? Di ba? Pwedeng uminit ang ulo natin, magali tayo ng husto. Hello, Kuya Dong. Hindi ganun si Kuya Dong. Cool yan cool. Cool driver. Di ba? Kaya mga driver, kailangan talaga patience. Parang hindi maniwala si Paul
Sabi ko, cool driver daddy niya eh. Parang hindi, joke lang. Okay, so kailangan po natin ng pasensya. Pero hindi nyo ba naisip na napakalaking pasalamat sa Panginoon na kaya niya tayong bigyan ng pasensya? Kasi po, yung pasensya, hindi pwedeng bilhin. Hello, yung pasensya na tinapay, yun po yung nabibili sa tindahan. Pero yung pasensya sa ating ugali, hindi po yan mabibili. Wala po niyan sa mercury drug. Amen? Kaya kung ikaw ay nagkakaroon ng pasensya dahil sa mga pagsubok na dinaranas mo, pasalamat ka sa Panginoon. Amen? Wow, Lord, thank you, Lord. Sipin mo, sino po dating mainitin ang ulo? Kulang na kulang sa pasensya. Ako po nung araw, ay talaga pong iyan din ang aking kahinaan. Hindi po ako mapagpasensya. Madali akong mainis, madali akong magalit. Pero nung ako po'y ginamit ng Panginoon, nung ako po ay tinawag ng Panginoon, doon talaga napakatinding hubugan. Dahil ang unang-unang hubugin ng Panginoon sa atin ay pasensya. Eh kayo ba naman na maghawak ng mga tao? Di ba? Kapag ka hindi dumabas ang pasensya mo. Iba-iba kayo ng ugali, iba-iba kayong klase. Kaya kailangan ay mapagpasensya ang pastor. Kaya pasalamat tayo kay Lord, may pastor tayo mapagpasensya. Amen? Palapakan niya po natin si Pastor John. Amen. Thank you, Lord. Kasi isipin niyo kung mainitin ang ulo ng pastor natin, baka wala na tayong lahat dito, di po ba? Papatulan tayong lahat eh. Baka yung mga pastor na parang minsan naiinis siya, baka makipaghamunan siya kasi lalo ngayon, nag-gym na siya. Baka taas yung sleeve. Ano ba? Gusto mo, square na lang. Pero pasalamat tayo sa Panginoon. Mayroon tayong lingkod ng Diyos na hinubog sa pasensya. At nakapagpasensya sa akin. O ako ba nagpapasensya sa'yo? Vice versa. Amen? Kaya napakalaking bagay na ikaw ay marunong magpasensya. At ang Diyos po, makikita natin dito, priority niya na tayo ay mahubog. Na tayo ay maging mapagpasensya. Hindi niya priority ang tayo ay gumaan ng pakiramdam. Gusto ng Panginoon yon. Pero ang priority ng Panginoon, tayo ay makamuka ni Jesus. Tayo ay maging mapagpasensya. At ang lahat ng mapagpasensya, sumigaw ng Amen! Amen! Palapakan natin ang Panginoon. Hindi lang yon. Hindi lang patience. Una lang yun Number 1, ang patience. Pero sabi sa James, your faith produces patience, but let patience have its perfect work. Hindi lang pala patience, umpisa lang yung pasensya. At ang pasensya, pag nahubog pa, mayroon pang kasunod. Perfect. It will be perfect. Wow. It will have its perfect work that you may be perfect and complete! Wow! Sino pa ang gusto niyong maging perfect? Amen! Pwede po na tayo ay maging perfect and complete. Ang ganda sabi dyan, hindi lang complete. Lacking nothing. Ang ibig sabihin ng complete, you lack nothing. Wala ka nang hahanapin pa. Sino po ang gusto makarating sa ganong posisyon? Ibig po sabihin nun, hindi po yan pinansyal. Huwag niyo po yung pagka maling interpretasyon na ibig sabihin dyan, lacking nothing, complete, mayaman na, wala nang kailangan sa buhay. Hindi po. Ang sabi ni Paul dyan, yung patience will have its perfect work and papunta sa perfection, ayun nga pong lacking nothing. Wala ka nang hahanapin pa. Wow! Ganon po yung gusto ng Panginoon na maranasan natin sa ating buhay. Na sa kabila ng ating mga pagsubok, pag tayo ay nanatili, pag tayo ay nag-endure, pag tayo ay nagtagal, tayo ay tinibayan natin yung ating pananampalataya, darating tayo sa punto, sabi po dito, na magiging perpekto na tayo. At ang perpekto po dito, hindi ibig sabihin wala ka ng kasalanan. Kundi ang ibig sabihin ng perpekto, wala na pong makita ang Panginoon na parang, ang tawag doon, na flaw. Wala nang makita na iaano sa'yo. Wala nang idadagdag. Ayun. There's nothing to add. Wow! Parang pag tinignan ka ng Panginoon, wow, perfect na tong anak ko. Wala ka nang hahanapin pa. Wala ka nang idaragdag.
sa pananaw ng ating Panginoon. Kasi po ang Diyos ang tumatanaw sa atin. Siya ang tumitingin, siya ang nag-grade sa ating pong performance. Kung paano po tayo nagpe-perform sa buhay na ito, ginegradean po yan ng Panginoon. Gusto niyo po bang makita sa inyong card, pagdating niyo, pagharap niyo kay Lord, 75 o failing? O gusto niyo pong makita, incomplete? O gusto niyo pong makita, perfect? Wow! Perfect! Sino po ang gusto makita ng perfect score? Amen! Ang sarap po yatang makita na sabihin ni Lord, perfect. Pagka ginanyanan ka, no? Pag tinatakan yung biodata mo, perfect. Sapagkat nasubukan ka at nakita na ikaw ay walang bahidungis. You are pure gold. Di po ba sabi natin, kaya tayo sinusubukan para makita ng Diyos na tayo ay dalisay. Tayo ay gintong dalisay. Okay, so, tingnan po natin dito sa James yung katotohanan. Una po, number 1, the certainty of trials. Ang katotohanan ng pagsubok. Ang kasiguruhan ng pagsubok. Wow. Certain. Certain. Trials are certain. Ang mga testings po ay certain yan. Ano ibig sabihin nun? Ang pagsubok o ang mga trials, testings ay sigurado. Siguradong darating sa buhay mo. Amen? Sino ka man, unat man ang buhok mo, kulot man ang buhok mo, maputi ka, maitim ka, susubukin ka ng ating Panginoon. Darating sa iyo ang pagsubok. Ito po ay isang katotohanan na kailangan nating tanggapin. Hindi natin pwedeng i-deny. Kasi yung iba dinideny. Hindi. Mag-pray ka lang. Mawawala yung pagsubok na yan. No? Talagang magpakainit ka lang sa Panginoon, hindi ka susubukin. Wala kang magiging pagsubok. May mga ganun tayong kaisipan na pagka tayo naglingkod kay Lord, hindi na tayo susubukin, wala tayong pagsubok. Pero sabi po dito, lahat tayo ay daraan sa pagsubok. Buksan natin sabi dito sa 1 Peter 4:12. 1 Peter 4:12. Wow, ang ganda nito. Sabi ni Pedro, don't be surprised, dear friends. Don't be surprised at the fiery trials you are going through as if something strange were happening to you. Sabi po dyan, huwag kang ano ba yung ma-surprise sa Tagalog? Mabigla. Huwag kang mabibigla. Kung meron kang dumaraan ka man sa matinding pagsubok, huwag kang mabibigla na para bang may something strange na nangyari sa'yo, na para bang may kakaibang nangyari sa'yo. Parang sinasabi dan dito ni Pedro, hindi kakaiba yan. Na parang mag-uiyak ka, magmumukmuk ka, kasi may problema ka, may pagsubok ka. Sabi ni Pedro, hindi yan kakaiba, hello? Huwag ka masusurprise, darating talaga yan. Sino po sa inyo naniniwala na bilang tao tayo na nabubuhay sa mundong ito, hindi po tayo libre sa mga pagsubok? Amen? Talaga pong darating yan sa atin. Kaya pag hindi tama ang kaisipan natin sa pagharap sa pagsubok, doon po tayo mawawala. Kailangan una, alam natin kasi sabi nga, mismo ang salita ng Diyos, nangako, na in this world, you will have tribulations. Sabi yan ng Panginoong Jesus. Sa mundong ito, talagang maraming pagsubok. So kung may pagsubok ka ngayong umaga, ang masasabi ko lang sa'yo, welcome to life. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, welcome to life. Kapag ka hindi ka na sinusubok, delikado. Pag wala ka ng pagsubok na nararanasan, delikado po yun. Kasi as long as you live on this earth, you will have trials, you will have testings, you will have tribulation, pa nga ang sabi ng Bible, matinding mga pagsubok. So, wag po tayong masusurprise. Ba't di na umaten si kapatid? Kasi may dinadaanan na hindi niya kinaya. No? Hindi kinaya yung dinadaanan niya. Kaya mo hindi kinakaya, masyado ka nasusurprise, diba? Overwhelmed. Pero ang sabi po sa Bible, wag kang ma-overwhelm. Huwag ka masusurprise. Meron talagang pagsubok na darating. Kailangan mo tatagan dahil kasama mo ang Diyos. Amen? May darating, may darating na pagsubok, pero kayang-kaya natin. Amen? Dahil kasama natin ang Diyos. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Thank you, Lord. So sabi dyan, do not
Do not expect life to be always smooth sailing. To always be smooth sailing. Hindi daw po natin dapat expectin na ang buhay ay laging smooth sailing. Parang nagugulat ka pa, ano ba yan? Ba't pa may pagsubok? Kala ko ganito. Kala ko naman pag naglingkod ako kay Lord, eto na mangyayari, eto na, gano'n. Pero may mga pagsubok pa rin dumarating. So don't expect life to always be smooth sailing. Dahil sabi sa John 16:33, ayan po mismo ang salita ng Diyos, ang nagsabi, ano po ang sabi dyan? I have told you all this so that you may have peace in me, sabi ni Jesus. Here on earth, you will have many trials and sorrows. Wow! What a promise! Tindi pong promise, ano? Sabi ni Panginoon, may pangako akong bibigay sa inyo. Alam nyo ba, dito sa mundo, sabi niya, here on earth, you will have many trials and sorrows. Hello! Sino po ang nakaka-relate? O baka iba sa, ano yun? Ano yung trials? Hindi pa nakaranas subukin. Meron po ba nakaranas na dito ng pagsubok? Taas ang kamay. Sino po ang sa inyo may pagmamalaki nyo na sa kabila ng mga pagsubok na yan, tinulungan kayo ng Panginoon? Amen? Palakpakan natin ng Diyos. Kasi po, tandaan nyo yung word pa lang, tandaan nyo, pagsubok, testing. Ibig sabihin, hindi permanente. Amen? Meron po bang mga test na permanent? Kayo po ba nag-aaral hanggang ngayon po ba nagte-test pa kayo? Test nyo pa ng grade 1. Hanggang kayo sinasagutan nyo, ano ba yun? Hindi na ako natapos. Test ko pa ng grade 1 to, hanggang ngayon hindi ko pa tapos. Hindi po ba, hindi ganon? Mayroong limit. Mayroon lang pong katapusan. At meron din pagsusulit. Kaya po anumang pagsubok dumarating sa ating buhay, tandaan mo, hindi yan magtatagal. Amen? Kaya nga pagsubok lang. Kaya ang dapat nating goal ay ipasa ang anumang pagsubok. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, ipasa mo kapatid. Para hindi na umulit. Kasi pag di mo pinasa, ano mangyayari? Sa examen sa school, pag di ka pumasa, ano mangyayari? O, repeater, ano, sabi ni, bagsak. O, bagsak, kaya dahil bagsak, repeater. Ulit ng ulit. Biloy mo, 12 anyos ka na, nasa grade 1 ka pa rin. Kasi ulit ka ng ulit dahil hindi mo pinapasa. Amen? Alam niyo po ba ganun din sa buhay natin? We are given testings from God, pero hindi po yung testing na yon, hindi para ibagsak ka. Para mapatunayan ng Diyos na ito ang anak ko, maipagmalaki ka ng Panginoon, na itong anak ko, pure gold. Amen? Kahit na dumaan sa pagsubok, kahit dumaraan sa kahirapan, nananatili ang kanyang pananampalataya. Palakpakan natin ang Panginoon. Kasi po, kaya tayo sinusubok. Dahil po, gusto ng Panginoon na may mapatunayan sa atin. Alam niyo po ba, na kaya ka sinusubok ng Panginoon kasi pinagmamalaki ka niya? Hello? Sabihin mo sa katabi mo, pinagmamalaki ka ni Lord. Remember the story of Job? Di po ba? Si Job nananahimik ang buhay. Ang ganda-ganda ng buhay niya, ang yaman niya, mga anak niya, mga magaganda, gwapo. Pero sinubok siya ng Panginoon. Ano po ang sabi ng Panginoon, bakit sinubok si Job? Bakit po siya sinubok? Dahil po ang kaaway ay inaakusahan si Job. Kaya ka lang minamahal niyan kasi bine-bless mo yan. Subukan mo na alisin ang mga blessing sa kanya pag hindi ka isinumpa niyan. Hello? Alam niyo po ba na ang kaaway, lagi po nakikipag-diskusyon sa Panginoon? Kaya ka lang naman kinakanta niyo, kasi lagi mo binibigyan magandang damit at mga bag. Subukan mo, yan. Pag di na yan kumanta. Diba? Alam mo yung mga ganong conversation? Ang kaaway, lagi tayong inaakusahan. Kasi ang kaaway, lagi humahanap ng butas sa atin. Lagi siya humahanap ng matitira. Lagi siya humahanap ng maakusa sa atin. Samantala ang ating Panginoon, siya ang ating
kasalanan natin. Diba ganun po? Pagka may dumating na pagsubok, Lord, ano ba kasalanan ko? Di ba nga nauntog lang ay Jesus name, Lord, sorry po, ano po ba kasalanan? Siguro may kasalanan ako, hindi na pagsisihan. No, parang lahat na lang nangyayari sa buhay niya ay dahil sa kanyang kasalanan. Pero mamaya po may makikita tayo dito na verse. Sabi ng Panginoong Jesus, hindi dahil sa kanyang kasalanan, hindi dahil sa kanyang kasalanan ng magulang niya, kaya nangyari ito sa kanya. Sino po naniniwala na hindi lahat ng pangyayari sa buhay natin? Sinabi ko hindi lahat, kasi meron talaga. Tama po ba? Meron talaga na self-inflicted problems o self-inflicted trials. Meron po talaga na mga pagsubok na kagagawa natin. Kagagawa natin, kagagawa ng kaaway, or pagsubok talaga ng Diyos sa ating pananampalataya. Pero kung halimbawa po na iyan ay malaman nyo na isa sa paghubog ng Diyos sa iyong pananampalataya, maggalak po kayo. Dahil alam nyo na may ginagawa ang Diyos sa iyo. Amen? Sino po naniniwala ang Panginoon may patuloy na may ginagawa sa atin? Patuloy tayong hinuhubog, patuloy tayong pinapaganda. Sabihin mo sa katabi mo, patuloy kang pinapaganda ng Diyos. Kahit lalaki, sabihin pinapaganda ang kanyang buhay, ang kanyang ugali. Okay, so, number 1 is the certainty of trials. Hindi po, wala pong makakaligtas sa pagsubok. Lahat po tayo ay susubukin. Sabihin mo sa katabi mo, takutin mo yung katabi mo. Susubukin ka rin. Wala tayo. Lahat ng naniniwala sa Panginoon ay susubukan ng Panginoon kung gaano katatag yung ating paniniwala sa Kanya. Pero ano po ang ating magiging tugon, our response to trials? Let's open our Bibles sa our response to trials. Let's open our Bibles to Romans 5:3. Romans 5:3, pakibasa po sa Tagalog. Hindi lamang iyan, ipinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis. Dahil alam natin ito ay nagbubunga ng pagtitiyaga. Wow, amen. Yun po yung kanina ko pa sinasabi. Dapat po, ang response natin sa pagsubok ay, sabi niya, magalang tayo. Dahil ito po ay nagdudulot sa atin na pagtsatsaga. Amen? Nagbabago yung ugali natin, hinuhubog yung ating ugali. And then, next, pakibuksan din natin Oyi. Sa 1 Peter, mga salita po ng Diyos ko, I hope na i-take note natin para ano naman po yung ating dinadaanan. Balikan po natin yan para lumakas ang ating pananampalataya. 1 Peter 1:6. Ito'y dapat ninyong ikagala kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok. Loob ng maikling panahon. Yan, pagsubok yan. Baka sa init yan. JBL na ating ano eh. Naiinitan yung JBL. Sabi dyan, 1 Peter 1:6, so be truly glad. There is wonderful joy ahead. Amen! Hallelujah! Sino naniniwala? Matindi ang kagalaan nag-aantay sa'yo. Sumigaw ng amen! Amen! There is wonderful joy ahead. Even though you must endure many trials for a little while. You know what? Yes, matindi ang dadating sa atin sa galakan, sa inaarap, pero habang hinihintay natin, meron talaga mga titisig tayo pagsubok. Amen? So, paano tayo magre-respond? Kailangan yun po ating tingnan. Tingnan natin yung palayuan natin yung ating pananampalataya. Amen? Tingnan po natin yung plano ng Panginoon, yung kaya niyang gawin sa ating buhay. And then lahat sa ating oy sa Psalm 4:7. Awit 4:7. Yan po yung mga, take note po natin kung paano tayo haharap sa pagsubok o kung paano tayo mag-respond sa mga trials and testing. Awit 4:7.
ako'y iyong pinuno ng lubos na kagalakan, higit pa sa pagkain ng alak na iniinom. Sa English, maganda yun. Sabi sa English, you have given me greater joy than those who have abundant harvest of grain and new wine. Wow! You have given me greater joy than those, sabi po doon, than those who have abundant harvest. Ibig sabihin, kaya sabi po dyan, hindi lamang po sa financial talaga kagalakan. Kasi akala ng ibang kagalakan sa pera lang. Pagka may pera ka, marami kang pera, marami kang pagkain, masaya ka. Pero sabi po dito sa awit, binigyan mo ako ng sobrang kagalakan. Higit pa sa kagalakan ng napakaraming inanin. Yung maraming inanin sa buhay, maraming pera, maraming sakyan, maraming bahay. Higit pa sa kagalakan nila, ang binigay mo sa akin, Panginoon. At sa umagang ito, sino po naniniwala? Kaya kang bigyan ng Panginoon ng ganong klaseng kagalakan. Amen? Palakpakan natin si Lord. Ang kagalakan na binibigay po ng Panginoon ay higit pa sa kagalakan sa mundo. Higit pa sa pagkakaroon ng maraming pera, maraming ano. So number one po ating dapat i-response o tugon sa pagsubok. And then last, the purpose of trials. Ano po yung tatlo po ito mabilis? Ano po ang layunin ng mga pagsubok? May layunin po ba ang mga pagsubok sa ating buhay? Hello? May layunin po ba ang mga pagsubok? Meron. Kailangan po malaman natin meron. Kasi po, para matanaw natin ang maganda ang pagsubok. Baka tugon tayo ng tama. Ano po ang mga layunin? Letter A, they test the genuineness of our faith. Yung mga pagsubok o mga trials o po testing ay ito po ang susubok sa katotohanan or genuineness kapuruhan. Kapuruhan ng ating pananampalataya. Kadalisayan ng ating pananampalataya. Kasi po, napakadali lang sabihin na I believe in the Lord. The Lord is good, di ba? The Lord is my Lord. Ang dali lang po sabihin niya, naglilingkod ako sa Panginoon, mahal ko ang Diyos. Pero, pag dumaan ka na sa pagsubok at nasabi mo pa rin yan, maglilingkod pa rin ako sa Diyos. Kahit anong mangyari. Ang dali lang yan. No? Naalala ko ng EGR natin noon. May lang ako kay Lord. Binantaan pa ang Panginoon. Sabi, tanda ako, Lord! Hindi ako magbabaksay! Ilang buwan pa bago nawala. Parang nanggaano pa sa Panginoon. Pero, mga ilang buwan lang, hindi na namin nakita. Diba? Kasi po, hindi sa salita. Hindi sa salita. Pero, lahat po ay sa kadalisayan ng ating pananampalataya. Sa kabila ng mga pagsubok na dinaanan mo, sa kabila ng dinaraanan mo ang pagsubok, nananatili ka pa rin. Hindi ka nawawala. At sana po sa mga nandito, palakpakan po natin ang Panginoon dahil sa binibigay niya lahat sa atin. At sa kabila, alam ko po, hindi ko kayo matanong na isa-isa. Alam ko may mga dinadaanan tayo lahat. Pero sa kabila ng ating dinadaanan, di po ba napakasarap isipin na dito pa rin tayo at willing magpuri sa Panginoon? Amen? Palakpakan natin ang Diyos! At alam ko po, dahil sa pinapakita natin na yan, ang Diyos ay nalulugod. At pag nalugod sa atin ang Panginoon, kaya tayong hamuin ng Diyos sa anumang pagsubok na ating pong pinagdaraanan. Kaya tayo na ibalik ng Panginoon, ilipat ng Panginoon sa promotion o doon sa anumang kalagayan na gusto niya sa atin. Amen? And then letter B, so number 1, it will test the genuineness of our faith. Ang mga pagsubok po ang papatunay kung totoo tayo sa ating pananampalataya. Kasi nga, ang daling sabihin na totoo ka. Pero, makikita yan kung mananatili ka pa rin sa kabila ng mga pagsubok. And then letter B, they help us mature and grow. They help mature and grow us. Or they help us to mature
and grow. Ang mga pagsubok po ay tumutulong para tayo po ay may mature, mapaging ganap, mapatibay. No? Hindi po mature sa tsura, hindi mapamature ang tsura. Kasi iba, pagka maraming pagsubok, diba? Nagmamature yung mukha. Siguro, bakit ko nagmamature sa pagsubok? Siguro kakasimangot, dahil nga, siyempre, matinis yung pagsubok. Pero, na meron din po mga tao na smiling face. Ako tuwa sa mga ganun tao na kahit anong dinadaanan, kahit anong bigat ng buhay, anong bigat ng pagsubok, nakakapiti pa rin. Pero nakakatawa pa. Dahil alam niya, kaya ng Panginoon na siya ay ihahanguin sa pagsubok. Sino po sa inyo alam niyo, kaya kayong hanguin ng Panginoon sa anumang kinalalagay niyo? Sabi niya, Amen! So kaya niyo pa kumite. Amen, kaya pa natin pumalak pa. And then last, na purpose ng ating trials. So trials po ay may purpose, tandaan niyo yan. Hindi lang para pahirapan ka, hindi gusto ng Diyos na tayo mahirapan. May purpose po siya, kaya dumadaan sa atin ang mga pagsubok. Kaya tayo pinapadaan sa pagsubok gaya ng mga natin, no? Yung preaching ni Pastor June last time about pure gold. Kasi po tayo ay ginto. Pinagmamalaki tayo na Diyos sa kaaway. Hoy, ginto, alam ko na yan, totoong ginto yan. Sabihin ng gagawin, totoo ba? Tugog lang yata yan. Hindi, totoo yan. Kasi nung nasubok, bakit kung nasubok? Nangitim. Nung nasubok, nangitim. Hindi pala totoo yan. Kasi nung nasubok, nangitim. Pero ang totoong ginto, talagang pinapadaan sa apoy. Kasi ang totoong ginto, metras, dumadaan sa apoy. Lalo umiginang. Amen! Parapakan natin ng Diyos! Hallelujah! Sana ganun din tayo. Meron tayo dumadaan sa hirap, sa pagsubok, lalo tayo tumatagta. Amen? Lalo nakikita ang kaluwalhatian ng Diyos sa ating buhay. Kaya nga lagi namin sinasabi, sana dumating tayo sa point na hindi mahalata na katabi natin na meron tayong pagsubok na dinadaanan. Ang bira pag nalaman niya dumaan ka sa ganun, dumaan ka ba sa ganun pagsubok? Hindi nahalata sa'yo. Kala ko wala kang pagsubok. Kasi kitang-kita sa mukha mo, lagi ka nakangiti. Amen? O baka sabihin naman na, ay alam na wala kang pera. No? Kasi nakasimangot ka. Hindi po, di ba? Dapat anumang pagsubok dinaraanan natin. Kaya po natin, that is not pretending, but that is showing the glory of God. Pinapakita mo ang kaluwalhatian ng Diyos sa iyong buhay. Dahil iyon po ang pangatlong punto. The third, purpose of trial. It will or they will glorify God. Sabi po sa pakibasa Ate Oyinas sa John 9:3. John 9:3. Yan sinabi ko kanina. John 9:3. May nalipasan yata tayo, no? Okay. Tayo natin. Iyan nyo na lang po. Take notes na lang. John 9:3. Yan, ito pinakamaganda. Ito sa mga purposes ng trials natin. Sumagot si Jesus, "Ipinanganak siyang bulag, hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan." Wow! Hindi niya pagsubok, pinanganak na bulag. Ano? Pero kung ba sa inyo, yung pinanganak na ng may pagsubok, talaga yung, tawag dito, talaga since birth, walang girlfriend. Since birth, nadadala mo yung problema na yan. Hello, okay. Since birth, nadadala mo yung problema na yan. Pero, ang sabi po dito, hindi po yung para ibagsak ka o dahil
sweet. Ang laki ng tiwala ng Diyos sa akin. Kasi alam niya, kaya ko itong nagpasan. Amen? So, good news po sa ating lahat ngayong umaga. Ang laki ng tiwala ng Diyos sa iyo. Sabihin mo sa katabi mo, ang laki ng tiwala ng Diyos sa iyo. Para bigyan ka ng ganyang pagsubok. Kasi alam niya, kaya mo yan. Kaya huwag mo sabihin sa kabila, huwag mo ipapamiya ang Panginoon. Kasi nagtitiwala siya sa iyo. Pinagmamalaki kayo. Amen? Tumayo po tayong lahat ngayong umaga. Pinagmamalaki tayo ng Panginoon. Huwag natin ipahiya ang Diyos sa pamamagitan ng ating mga complaints, ng ating mga negative response sa pagsubok. Dahil alam po natin, kaya tayo sinusubok ng Panginoon. Ang laki ng tiwala niya. Tayo ating pong ipasa, ating pong ibalik sa Panginoon yung kanyang pagtitiwala. Pakita natin sa Diyos na, hey Lord, salamat po sa iyong pagtitiwala. Ito ako, Panginoon. Patuloy mo akong pagtiwalaan sapagkat nakikita ka ng Panginoon na katiwa-tiwala. Amen? So, ngayon po umagang ito, aawit po tayo ng isang magandang awit. Sabi po yung tinuro na direct na nakaraan. Refiner's Fire. Nasabi po doon sa awit na yun, kaya tayo sinusubok ng Panginoon is to purify us. Para dalisayin tayo. Para makita yung ginto sa atin. Makita tayo kumikina. Ayaw po ng Diyos na makita ka na bumagsak, makita ka sugatan, makita ka na nalayo pa sa Kanya. Ang gusto ng Panginoon, kaya lumarang po tayo sa pagsubok. Pinagmamalaki tayo, nalilito tayo after trials, after testings, na mas pinaganda, mas pinayaman, mas pinatatag ng Panginoon. Amen? Sino po na naniniwala na kaya ng Panginoon, napakita po sa kaaway na tayo ay mapapagkatiwalaan. Ano man po yung bigay sa atin ng Panginoon, ano mang testing, ano mang trials, we can stand before Him. Napatuloy po natin siya pupurihin sa samba. Hindi po tayo mapapahinto ng anumang pagsubok na dumaraan sa ating buhay. Amen? Thank you for watching our online service. We appreciate your support until the end. Thank you for streaming, sharing, and tagging your friends. We hope to see you face to face here in our church. The stars you send is surely a great help to our online and social media ministry. Always remember that you are greatly blessed, highly favored, and deeply loved. Please stay on-site fellowship and Amen. online Thank you for that programs. Let us wonderful worship God together reminder. on our Sunday celebrations. First service at 7. Yan, tayo po'y pansamantala magpapaalam. Yan, salamat po sa napaka-powerful na mensahe. I hope nakakuha niyo po yung enduring faith tested by fire na talagang maging pangarap po natin at talagang tayo po'y ayan, so magtag sa anumang pagsubok. Kaya sa liwanag po niyan, tayo pansamantala magpapaalam at tayo po'y magkita-kita on Monday 7 a.m. dito pa rin po sa Every gising is a blessing. God bless, shalom, shalom. Lord, pagpalain mo po ang bawat isa. At maming gabi nga po pala ay luksang kalatas nga po ay pumano na po si Brother Willie Lustre. Natin pinag-pray pero alam natin mas maganda po ang kalagayan niya na nasa lakad na po siya ngayon dahil siya po ay talagang nagtiwala sa Diyos. Kaya maming gabi po may gawain po sa kanilang tahanan 7 p.m. So lahat po na malapit dyan ay nanyan po namin na kayo po ay dumalo sa luksang parangal para po sa kanya sa Lustre residence dyan po sa Purok 3. Ayan. So God bless, shalom, shalom. By the grace of God, magkita-kita tayo tomorrow. Ay meron pong prayer for the nation ng Area 2. Online lang po yun. At sa 9 o'clock ay ang ating malabakang, malibelisang pagpapahig ng salita ng Diyos sa Kalumpit ng Together with Other Churches. So yung mga volunteers po na atin po doon, magkita-kita po tayo ng 8:30 dyan po sa 7-Eleven. O kontakin niyo po si Brother Dong para ma-pick up po kayo tomorrow sa ating magpunta sa Lord's Way Fellowship. God bless, shalom, shalom. Lord, every gising is a blessing.
of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Thank you, Lord, sa umagang kay ganda. Thank you, Lord, sa mga pagpapala. Di ka nagkukulang, biyaya mo'y sapat. Thank you, Lord, sa kalakasang taglay. Thank you, Lord, sa bagong umaga. Di ka nagbabago, pag-ibig mo'y tapat. Ito ang lagi aawitin ko, para sa'yo, para sa'yo. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Every gising is a blessing.